Magandang hapon, ako pa rin po yung Radyoman Eli Saludar. At kasama natin si Secretary Jing Paras at siyempre si Ricky Rivera. Ricky. Hoy, magandang Monday po sa buong Pilipinas. Ako po naman si Ricky Rivera. At sana po nandyan lang po kayo sa inyong mga tahanan. At yung mga nasa labas naman, ingat po. Kanina po naman sa EDSA ay medyo maluwag dito sa, pati rin sa C5, no? Kasi dumaan ako ng C5s. So, medyo maluwag ho yung ating daloy ng trapiko. Kanina lang ho yan. Pero mamaya, hindi ko alam. Baka bumugyat na naman ulit. Hindi, kaya nga ang laging pag-report, traffic report sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito. Kasi ilang segundo o ilang minuto pwede magbago ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Correct, oo. At bagamat wala po tayong storm signal dito po sa Metro Manila at wala na po rin sa area of responsibility natin itong Sineneng, no? Bagamat ganon, ang sabi ko ng Pag-asa, yung throw nito, ibig sabihin yung pinakabuntot, patuloy pong umiimpluwensya sa ating weather dyan sa may Northern Luzon. At mga balita po, may mga naapektuhan pong mga properties at ilang mga tao at libo-libong mga residente po ng Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pati yung Batanes. At marami po daw, according to report natin kanina, no, yung mga airports daw talagang medyo nasira, no, dahil dito sa lakas ng bagyong Sineneng. So, hopefully, ingat lang kung yung mga papunta ng Northern Luzon. Siyempre, magdala kayo ng inyong mga payong at siyempre mga kapote dyan, no, yung mga jacket, no, para at least kung umulan man, Kylie, di ba may panangga tayo. At may mga panawagan din, no, yung transport sector na correct, yung mga uuwi po sa kanilang mga probinsya, kaugnay po ng undas, ay siyempre maganda raw magpa-reserve na maaga sa bus. Correct, oo. Meron naman mga bus companies po na may online booking. Meron. So, pwede nyo pong ma-avail yan. Victory Liner for one, merong online booking. Bukod sa online, kung hindi kayo marunong mag-online, pwede may mga ticketing office naman sila. Para maiwasan po natin yung napakahabang linya na palagi nating nire-report po dito sa RMN every year. At hindi lang yan na kasamang Ricky, para yung mga bus company mismo, ma-manage sila ng gusto. Halimbawa kung ilan ang pasahero, so ilang units ang kanilang tatakbuhin. Para maiwasan po natin ng gulo at chaos. Yes. At speaking of chaos and confusion, na nagiging dahilan po bakit medyo hindi po napapagtuunan ng pansin maigi ito po mga reforma natin sa ekonomiya, ito pong chaos natin sa politika. Yan. No? Tama-tama, nandito na si Secretary. Madidiscuss natin ng kaunti ito. Okay, Secretary Jing, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon po mga kababayan. Of course, itong mga kasama ko dito sa radio program natin, si Kaeli at saka si Ricky, nakikipagtulungan upang mapaabot namin ang mga nagbabagang mga balita ngayon. Oo, yung mga maraming usapin ngayon. Ngayon ay yung bagong report na may itinalaga si Pangulong BBM ay itong yung director, si Paul Soriano. Yung mister ni Tony Gonzaga ay itinalaga bilang Presidential Advisor on Creative Communications. Anong trabaho nito? Creative ano ibig sabihin Creative Communication, parang ang tingin nila sa Official Communication Secretary, parang pelikula siguro. Siguro baka ito'y gagawa ng mga siya ang commercial siguro. Siya ang gagawa ng ng mga information may mga communication para gagawa ng istorya. So invento. Gagawa ng mga invento na istorya para mapapabango ang tawag doon, hindi naman invento siguro, ang creative katang isip. Katang isip, okay. Hindi, yun ang tama. Di ba? Hindi, yun ang tama naman. Kapag may ipinalabas, ito ay katang isip at kung merong kapara sa tunay na pangyari, ito ay nagkataon lamang. So, telenovela gagawin ito. Kung sa showbiz parlance yan, siya ang gagawa ng script. Siya ang gagawa ng klaseng script, Secretary? Yung script, siyempre, when you talk of script, when you talk about script in a movie,
these are all fictitious. Fictitious. Mga fictitious. O malamang telenovela mga ito. make-believe, di ba? Mm. Unless it's a true-to-life story. Pero at the end of the day, any script, even if it's a true-to-life story, it's still saddled with imagination. Oh, so pagka-script may protagonist, may antagonist. Yes, at siguro ito kaya kinuha maybe to accommodate dahil ang favorite niya na interviewer ay yung asawa. Oo. So Secretary, naalala mo ba nung... pinagbigyan lang siguro ito. Okay, at ano. Pero this is useless eh. Kasi ang hinihintay natin yung tunay na spokesperson. Tunay na impormasyon na dapat. Na impormasyon na galing sa bibig niya. Baka naman gagawa nga ito ng... Naalala mo ba yung Dynasty? Nung panahon nung... Yeah, Dynasty, yung si Juan. Yung teleseries. Dalawa na yan. May later na version. Na version. Oh, yung una, yung Dynasty, yung si... Maganda yung maganda. artista doon. Na ano pa rin yun? Kamukha Novelist ni din Bo yun. Derek. Correct, Asawa niyan, originally wife of the actor na naging husband ni Bo Derek. Kung maalala mo, yung Dynasty, ang central doon, mga kababaihan. Yes, Ini-influensyahan yung mga bilyonaryo nilang mga asawa at mga leader. Talking about ini-influensyahan yung mga bilyonaryo or mga powerful person, naalala natin nung isang linggo na pag-usapan natin yung dinaldal ni sa social media nung si Binibining Maharlika. She was talking about someone who's interfering in the affairs of government in the highest echelons of power. So ito po yung daldal ni ito po yung sinasabi ni Ginang Maharlika. Pero siguro, Secretary, banggitin natin sa ating mga listeners, Yes. itong si Maharlika, baka sabihin, bakit yung binibigyan ng pansin yan? So, dahil sa ito, marami rin mga tagasunod sa kanyang social media accounts at maraming naniniwala. At sa mga nakaraan, talagang marami nitong mga sinasabi na nagkatotoo naman, lalo na po sa... Hindi lang yan, Eli. Sa unang-una. Hindi lang yan. Ito si Binibining Maharlika is one of the earliest vloggers who supported BBM. Even long before BBM was not very popular in the rating, she was already loyal supporter, advocating for the presidency of BBM. Kaya lang naman natin binigyan ng just to show importance to the fact that itong mga naniniwala kay BBM ay naniniwala pa rin sa kanya pero naaawa sa kanya. Because yung governance niya ay humina dahil ang daming nakikialam and it has shows the weakness of the character of BBM. So ito po yun ang point natin. Hindi po tayo nagiging personal. Alam mo, itong mga binibitawan nating salita, sometimes doon sa mga guilty people, maanghang ito. In fact, I will not be surprised if we will be getting threat. We might end up like Percy Lapid or whatever, no? Because pagka naninindigan tayo sa katotohanan sa isang media program na ito, ay we are vulnerable. Mayroon dyan, mayroon dyan, may mga supporters yan or may mga uutusan. Mamaya, papakawala nila yung galing sa Muntinlupa. Pero ako, bilang isang mamahayag, I have already resigned to myself. If something happens to me, okay na. Okay na rin, secured na rin yung mga pamilya ko. Pero ako, I will not be stopped or be cowed or threatened. Kasi ako ay isang mamamayang Pilipino at nadyan na rin, naabot ko na rin yung position of power sa panahon ni President Duterte. I have did my part. Or I have done my part. And ngayon, syempre, may obligasyon tayo sa taong bayan na sasabihin natin yung totoo. Diba? So, if there are people threatening us or there are people na nadismaya sa mga sinasabi natin, we're just sorry that we have the basis to
criticize them because O kaya kung nagagalit sila sekretary, punta sila dito, suntukan na lang. hindi Kaysa naman. naman barilan. Buwag ako sa suntukan. Suntukan. Ay, isi. Okay. Wag. So, kanina, Secretary, yeah. kaya binigyan ko lang no, ng... Tama, parang- tama. Yung para, baka nagtatakay ba? Bakit si Oo. Maharlika pinapatuloy nyo? So, may basis din tayo, di ba? Di pati maalindog Okay. si Marlica eh. Okay, ito siguro. Okay, ito. Na-discuss natin yung Oh. nakaraan. May sinasabi siya tungkol sa babaeng ahas. Oo. Yeah, Oh, mukhang may follow-up. May follow-up. Pero panoorin natin. pakinggan muna natin Sige, kung anong pakinggan basis mo. natin. Okay, okay. Ulan na ni babaeng ahas ang pakikipagsabuatan kay Taning at saka kay Tuning. Ngayon, may marami ako nababasa, Marlica, duwag ka lang. Hindi mo pinapangalanan ng babaeng ahas, duwag ka, no? Well, never po naduwag si Maharlika sa ngalan ng katotohanan. Huwag kayo mag-alala. In due time. At saka ang hina nyo namang mag-connect the dots. Ang hina nyong yung iba lang pero iba kong mga palangga, nagigets na nila ang babaeng ahas. Ang hina nyo makaramdam. Yung lahat ng binato ni Taning at Tuning, mga palangga, itataya ko ang alindog ko na si babaeng ahas ang may basbas nun. Bakla, may mga ebidensya yan. Dalawa sa ebidensya niyan hawak ko. Hindi pa itong panahon na para ilabas ang ebidensya. Kasi ayaw natin masira ang BBM, ang ating PBBM. Ayaw natin pagtawanan tayo ng mga dilawan na ayan, nabudol kayo, ganyan. Okay, okay. Okay. So, sinabi nga natin, Oo. ito nanggaling sa isang social media. Sabi natin na credible na vlogger. Credible na vlogger Oo. kasi nung kumampanya siya kay BBM at pinapaniwalaan sila, all praises sila sa kanya. So, ngayon naman na nag-criticize or nagre-reveal ng mga pangyayari, sasisiraan naman natin. Hindi. Tayo, we don't even know her. Now, pati nga daw, ngayon sa social media, there are already people saying na pati ang butihing sister or kapatid ni President BBM, Super ate. si Super Ate, ay nadismaya na rin sa mga pangyayari dyan sa loob ng Malacanang. Ito ang sabi ng isang vlogger na interview or nakausap niya or narinig niya si Senator Amy Marcos. Pakinggan natin. Tala, Senator Amy Marcos kinumpirmang may nakikialam at nagdunong-dunungan sa loob ng Malacanang. Manang Amy, sinabi ring pugad ng ahas ang palasyo na tinitirhan ngayon ni President Bongbong Marcos gaya noong panahon ng kanilang ama na si former President Ferdinand Marcos Sr. Pangulong Bongbong Marcos napapanahon na umano para magsalita sa nangyaring power struggle sa kanilang gabinete. Madami na nga ang nalilito at nagsisilabasan ng mga opinyon kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng Malacanang kaugnay sa sunod-sunod na pagbibitiw sa pwesto ng tatlong appointees ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Maging si Senator Okay. Yeah. Si Senator Amy at naguguluhan na rin at nagsasabi na rin na kawawa naman yung aking kapatid. Kapatid. At masyado nang nabubugbog daw. At ito, mapapatunayan natin na mayroong gulo sa Malacanang. Dahil itong dating credible din itong tao na ito or credible or basta maraming nakikinig sa kanya dahil dati ito nasa SMNI. Dito rin, galing dito yan. Galing rin dito yan. Galing din sa DCME. At ngayon ay hinire pa ng government radio station yata. tama. Ito, Channel kaibigan natin to, si Mike Abe. Anong sinasabi rin tungkol dyan sa mga issue ng kaguluhan sa loob ng Malacanang? Ito Mga si... Marcos ang dapat mag-ayos nito. Sana tulungan nila si Pangulong Marcos. Si Amy, kaya nga pumipitik-pitik na. Sabi niya, magulo sa Malacanang, may problema sa Malacanang, may nagdudunong-dunungan sa Malacanang, may nakikialam sa Malacanang. Nakita mo yung mga hugot ni Amy? I know. Alam niya ang lahat. Kita mo, may nagmamarunong daw na ano ba yan? Nagdunong-dunungan. Nagdunong-dunungan daw sa loob ng Malacanang. Kawawa naman ang ating Pangulo. Kawawa naman ang ating Pangulo Oo. At sabi, ano ba sabi ni Duterte sa ating Pangulo? Ano, Eli? My God, he's really a weak leader.
Tingnan mo, weak leader na nga, ginugulo pa ng mga ahas at mga kung sino pa dyan, lalong magiging mahina yan. Oo. Ha? Kailangan natin Pangulo, weak leader na nga, kailangan niya ng mga strong supporters, ng mga loyal at tinutulak ang kanyang administration pataas. Pataas. Oo. Totoo yun. Siguro dapat yung kaibigan ko si Speaker Romualdez na napakagaling na lawyer at siguro tumulong na rin diyan. Dapat. Oo. Tumulong na rin at dapat nga yun ang naging executive secretary. Kasi kailangan na ng tulong ang ating Pangulo at kailangan ng malakas ang loob tulad ni Speaker Martin na tutulungan si Presidente sa kanyang debacle ngayon dyan sa loob. Secretary, ang tanong ba naman willing bang bumaba si Speaker at maging ES? Kung talagang beleaguered na yung ating Pangulo, lahat na dapat na mga tunay na magkamag-anak tunay na na may kaibigan. dugo na Romualdez or Marcos, ay tutulong na. Kasi yung mga, it seems yung mga outsiders related by whatever, ay yun ang may say Sumisira. ngayon at sumisira sa ating Pangulo. Para Kasi mga- dito, binabanggit mo, Secretary Jing, na kung kamag-anak, siyempre kaduwal ba, si Speaker Romualdez, may malasakit. May malasakit, malasakit. Kasi by blood. Yes. Oo. Yung maski by affinity, hindi naman yan yung by marriage nga naghihiwalay yung mag-asawa baka for all we know pressured by the family. Kasi ito ang mayroong marriage na ang family ng spouse ay nakaka-pressure sa isang spouse. Or mayroong vested interest. So hindi natin ipatuloy natin yung sinasabi ni Mike Ito, Abe. meron sige. naman. Yes. Yung sinasabing sa office ng Executive Secretary, ano ang problema ron? Ako, marami. Meron na ito, Pakinggan natin to si Mike Abe dahil may alam siya. At alam pala niya yung kwento tungkol sa nangyari kay Vic Rodriguez. Sige. Ha? Okay. Mike. Kaya kulang yung mga ganong sundot. Kailangan direktahan niya. Dapat magsalita na sila. Ano na mag-iisang araw na tayo Hanggang October 8, 100 days na. Dapat after 100 days, o huwag na umabot yung 100 days, dapat ngayon magsalita na yung Marcos mismo, yung pamilyang Marcos. Alam nila yan, hindi pwedeng hindi. Alam na mga Marcos kung ano ang problema sa palasyo. Ang taong bayan lang ang nagdududa kung ano-ano ito. Pero more or less, may alam na kayo. More or less, matatalino ng Pilipino. Hindi naman kailangan sabihin pa kung sino Ayan. Hindi ko naman Parang yung kanina yan Yung isa pa, yung isa. Yung isa, yung tungkol sa Executive Secretary. sa executive secretary, nasaan yung banda na yun? Hindi, sabi nga ni Okay. Mike Abe, tama ka naman, Secretary, no? At tumaayon tayo dun sinasabi ni Mike Abe na tanging mga Marcos lamang ang pwedeng mag-solve niya. Yes. Kaya lang balikan natin yung kasaysayan, 1986. Paano ba tumumba yung kauna-unahang si Ferdinand Yes. Marcos Sr.? Alam mo, Hindi sa- ba't combination din ng pamilya? The so-called conjugal dictatorship. Oo, pero pinabaksak yun ng mismong pamilya rin Mismong pamilya. Si Ramos is a cousin. Oo. And really is a very, very close defense minister. Pamilya din, no? pero ang pinakamatinding nakapagbagsak sa kanya yung ilang libong sapatos. Yung isasara yung isang Actually, museum mayaman na na mall sa Park Avenue, ipapasara kung nagsha-shopping. Correct. Oo. Tapos nakialam gustong maging gobernador. Correct. Oh. Power struggle din yun Power Diba? struggle at Kasi at that alam time mo, may lupo si Marcos. Si Ferdinand Marcos Jr. is a very brilliant, very Totoo yan, man. articulate, and a very strong leader. Idol nga ni Duterte yun Yung Totoo senior, yan. yung senior. Yung senior. Yung senior. Pero the first 4 years of his administration was good. Oo naman. That's why he was re-elected. Pero the second, nagkaroon na ng ambisyon. Oo nga. Yung may bahay. Ha? Totoo naman yun. Nakialam na kung anong mga
ginagawa, tapos pinaflaunt na yung kanilang mga nakaw na mga wealth, no? Totoo yun. To the extent that namili pa ng kung ano-ano mga buildings sa yung number 40 sa stock exchange sa New York. So all this were exposed, no? And it seems there is a duplication now Okay. of history. Ito na, So ready na. ito, pakinggan natin si Mike Abe uli, ha? Bagong Executive Secretary, Lucas Bersame, nagsalita sa media. Wow! Kailangan ba yun? Ito, karapatan niya yun dahil Executive Secretary, tsaka merong kalayan tayo sa pamamahay, ang lahat ng sektor. Wow! Yung kanya sinabi. Pinanindigan niya na walang administrative order. Hindi na daw konektado sa palasyo at sa Pangulo, sa Pangulong Marcos, si Rodriguez. Wow! Secretary! Ano pinanguhugutan mo nun? Kabago-bago mo sa gobyerno. Ilang araw ka palang Executive Secretary, ginigibago na si Vic at saka ang Pangulo. Sasabihin mo, wala nang kaugnayan si Vic Rodriguez kay Pangulong Marcos. Walang administrative order na inilabas ang Pangulo para sa posisyon ni Vic Rodriguez. Nagkakamali ka, Mr. Secretary. Oh my goodness. Nagkakamali ka kasi nakita ko yung dokumento. Meron nakaperma, inuulit-ulit ko na. September 16, pumirma ang Pangulo bilang Presidential Chief of Staff si Vic Rodriguez. Masabihin mo, walang relasyon? Isang araw lang, babalik siya sa Malacanang eh. Pinatawag siya ng Pangulo, nag-usap siya ng dalawa eh. Masabihin mo, walang ugnayan? Mr. Secretary, huwag kayong, baka may nag-utos lang sa'yo. Baka inutusan ka lang ng gumidiba sa Pangulo, kabago-bago mo pa lang, Mr. Secretary. Sintabi na po, Mr. Secretary. Ayan, Teka ayan. muna, may question lang ako dyan, Secretary. Nakita niya. Sabi niya, Nakita September niya 16, So, ibig sabihin, totoo. Ang una, ba't niya pinakita dun sa kanyang broadcast? That's number one. Hindi, baka wala siyang kopya. Baka wala siyang kopya. Nakita Nakita niya. lang niya. Pinakita lang. So, hindi siya binigyan ng kopya. Ganito siguro, Ricky, ang nangyayari dyan. Dalawang faction sa loob. Mayroong Vic Rodriguez and Company faction. May anti, siguro mga kalaban. Sige. Nakapaligid ito sa Pangulo. Mayroong Vic Rodriguez sa Trixie Angeles, Naida whatever, Amping faction. Mayroon din namang ano bang faction yun? Gawin natin parang the firm. Housewife function. Lam. Lam function. Lam. Yun ang sinasabi. Kasi yun ang pinaparinggan na ganito nga yung kanyang Yun ang mga report. Yung mga panggugulo sa Malacanang. So, ibig sabihin ni Mike Abe, itong bagong ES ay nandito sa camp yan ni LAM. At sabi ni Mike Abe, nang ginigiba yung kampo ni Vic Rodriguez. Ang magulo ngayon dito ay napirmahan naman daw yung posisyon na Chief of Staff. May tanong ako, Secretary. Kung talagang pinirmahan yan, mas nakasama ngayon yung comment ni Mike Abe kay BBM. Bakit kamo? Sinabi niya na may pirmadong September 16. Di ba? Tapos nag-usap daw sila ni ES. Ba't di pinangatawanan ng Pangulo yung kanyang nilagdaan? Well, pakinggan natin si Duterte. Anong sagot dito sa kwan? My God, he's really a weak leader. That's your answer. He's a weak leader. Kasi dapat siya naging arbitrator, di ba? Tusin natin, henpek. Hindi niya kayang di ba nag-uusap? Hindi niya kayang sanggain yung poder ng isang nakikialam na mas malakas doon sa grupo ni Vic Rodriguez. So, sinabihan siya, pagka hindi ka makakatabi sa akin, pagka inilabas mo yan, ayaw ko yung tao niyan. So, pirmado, pero ayaw malabas. Okay. Ngayon, bilang karanasan mo, Secretary, kapag pinirmahan ng Pangulo, ito ba ay may kopya dun sa archive ng OP? Hindi pa. Posibleng mayroon, posibleng hindi. Kasi kumpirmado. Hindi nga, alam mo, ang proseso kasi dyan, hindi pa nagiging official, maski pirmado na ng Pangulo,
pwedeng i-hold yan Kasi nilagyan pa ng ng mga Office of barcode, the kung ano. Executive Secretary. May mga proseso yan. Then once it has arrived at the record section and ready for disposition, that is the only time it becomes official. Pero kung may mga alipores yan or mga tao na mas malakas sa Pangulo at pwede niyang sabihan yung mga clerk na wag niyong iano yan. Pero yung sinasabi ni Abe na may dokumento, nakakuha ng kopya si Vic Rodriguez. Nakakuha. Yung may pirma. Yung may pirma. May pirma. Oo. Nakakuha kasi siyang nagprepara noon eh. Si ES pa siya nung at the time eh. So, itong grupo ni ES, tulad ni Mike Abe, tulad nila Trixie Angeles, yung may mga grupo yan eh. They have set of bloggers group. Ito namang isa, yung mga a certain Taning or kung sino yan, grupo naman dito sa sinasabi nga ni Maharlika na babaeng ahas. So may mga group. So kawawa, nasa sandwich ngayon ang ating Pangulo. At sinasabi ni Mike Abe, ito lang masasabi ko dyan, mga kaibigan. Sinasabi ni Mike Abe na yung mga tunay na kamag-anak by blood, makialam na ngayon. At tulungan ng ating Pangulo. Pero that's neither here nor there, Eli. Rick. Kung talagang ikaw ang Pangulo, pagbubugbugin ko kayo. Huwag kayong makialam. Papatiran ko kayo lahat. Pakatawanan niya. Akin poder ito at ako lang ang matutupad. Correct. Then he will become the hero of our country. The 31 million Filipino people will follow him. That he is a strong leader. Contrary to the perception of then President Duterte, who has achieved 90% popularity rating even after 3 months of Okay, Secretary, anong Christine, dangerous effects nung hindi niya pinangatawanan yung September 16? Ibig sabihin may alas na sa kanya. Well, chismis lang yun. Maging chismis Pero- lang yun kasi Hindi, hindi magiging, naging official. magiging Interject parang pa. alas nung nag-exit. Of course. Kasi kung sinasabi mo meron siyang kopya ng September 16 Of na course, memo na sinasabi yun, pa nga ni Mike Abe pwedeng ito. ganun-ganunin sa May kanya. sinasabi si Mike Abe na nakikita pa daw si Vic Rodriguez at si Pangulong BBM. In other words, they are still Close. in cahoots with In each cahoots. other. Aware yan ang hindi Ano ba, gusto validated. niyong pakinggan yung sinasabi ni Mike Abe na kamakailan lang pumunta si Vic Rodriguez? Ay nga, kanina, binanggit niya na kanina. So, Hindi, pero ginawa niya yung broadcast before October Pero eh. bakit nung 8 sinabi ni E.S. Bersamin, kinabukasan nagbigay ng statement Si Na Atty. wala Vic na daw. Rodriguez na I confirm that I have yung inano niya, parang wala na siyang connect sa ano. Pagkakalam ko talaga, wala talaga na eh. so Hindi, basta, Ayun ang bali-balita ko hindi, Dun sa yun lang loob. binabanggit ng Wala blogger. talaga. So, tayo Well, naman, depende rin. Whatever they are saying, Vic Rodriguez on the one hand, Trixie Angeles on the other hand, itong mga alipores naman, itong ahas na sinasabi, alleged lang yan kasi wala naman tayong proof. Abangan natin kung babanggitin niya na. Oo. Ay, si Saib Papawid natin. Oo. Wala siyang binanggit yata eh. Wala pa. Hindi kasi Abangan nga, natin. Pero may mga ibang vloggers, Sinasabi na. yung Marcos, sinasabi na siya, nagpa-survey sila, ito daw yung Babaeng ahas. ito ba yung itsura nung sinasabi nilang nakikialam sa Malacanang? Mayroon tayong picture dyan eh. Ayan, ano ba yung expression na yan? Ba't siya kasab dinidikya? Ha? Nasa likod niya si Dikya. Ay, hindi. Ikala sabi na hindi ka alam. Hindi, yun ang sinasabi natin. Sometimes, Pero klinaro na ni Dikya. Klinaro na niya. na ano? Na kasi binalabas nila yung buong transcript o yung part of the transcript na binuo talaga. Na ano daw? Na sinabi naman niya about Ukraine, about ganito, about the So- US Fed. So, misquoted FedEx. siya. Oo, kasi Parang ganon. Parang yung portion lang yung inano. Kasi nga, because of Yung the... preliminary statement lang. yung mali ka, false syllogism kasi yung nangyari. The peso is weak, etc. etc. Oo. So, bumalik naman. Hindi naman siya Dikya. Oh, pero Ikaw may- lang nagsabi kasi Dikya eh. May sinasabi si ano dyan eh. Sinasabi si Kwan dyan. Oo. Papalabas natin tomorrow. Yung comment naman ni
former Secretary of the NEDA, Winnie Monsod. Ayan, oh. In-evaluate niya yung statement. Pero let's put black and white on this. Oh, so may ahas, may dikya, ano pa? Meron- No. Let me put it this way. Okay. Para hindi magkaroon ng issue at para hindi nagagalit ang mga mga tao na nakikialam sa gobyerno ni Pangulo, huwag na silang magbigay ng statement. Correct. Oh. No, let the president do the bidding. Let the president do the governance. Eh kung mga kibitsers kayo, maski pamilya pa kayo, eh wag na niyo yung pakialaman ng ating Pangulo. Let him rule. Di ba? Let him do his thing. Mayroon naman siyang tinalaga ng mga tao na gagawa for in his behalf, yung mga alter ego. Ang nagkakasira kasi kung nasa kongreso kayo, nasa ibang department kayo, judiciary, or nakikialam kayo sa governance ni BBM, talagang napupuna kayo. Pero dito, Secretary, naalala ko lang dahil sa nasa Malacanang ako noon, sa panahon ng Estrada administration, ay diyan nagsimula yung mga iskandalo, kontrobersiya Totoo, laban sa totoo. kanya. Yung sinasabing di umano'y pakikialam na mga kamag-anak, na mga anak. Kasi, di ba, sa kanyang inauguration, walang kamag-anak, walang kaibigan. Yeah. Tapos, after Tapos few years, yung mga Jude, mga diba? kung sino-sino. Yan ang mga napapabalita, di umano. So, doon nagsimula, actually, Doon nagsimula. yung problema niya. Yes, and I think dito rin, baka this early, dapat maaga na lang this ayusin early, ayusin it's nila kagad. already, kasi ganito kasi yan you know, you're not part of the administration, but you are so visible. You belong to another department or whatever, but nakikialam ka sa governance ng Pangulo. Tapos you flaunt certain people na syempre pupunain ka ng publiko, di ba? Now, pagka napupuna kayo, syempre may mga criticism yan, and that's part of the territory, di ba, Eli? Ano bang epekto sa ekonomiya natin yan, Secretary, kapag weak ang leadership ng isang gobyerno? That's why it has worsened the situation. If it has been a very strong leader, he would have addressed already he will take the bull by the horn. Ano epekto niya sa foreign investor confidence? Ay, it will have a very strong effect. Tulad nung tourism sa China, sinasabi ni Subire na we are blacklisted. Hindi naman pala. Hindi naman pala, pero baka for all you know, mayroon din katotohanan talaga yun. Posible. Hindi lang yung ambassador was just very kind to us, na sabi siguro ni ambassador, hindi po totoo yan, pero doon talaga what is happening on the ground in China, for all we know, pinaghuhuli yung mapupunta sa Pilipinas. Yung ebidensya ng Secretary, titignan natin dun sa immigration records. Kung bumaba yung volume ng mga Chinese tourists itong taon na ito, o nung last year. Hindi naman natin masabi Kasi yan ang proof, kasi diba? bumaba because of the pandemic Pwede rin ganun, pero nagkaroon din na, wala na. Secretary, yung binabanggit mo, yung mga turista, Oo. nagkaroon pala ng malaking epekto rin yan, yung nabanggit ni ito, Senate di ba President may Nick Subiri. ang laki na nalugi nung isang investor. Ito, financier din ito ng Pangulo sa kanyang eleksyon. 117 billion ba? 117 billion. Yung kay Ricky Razon. Ni Ricky Razon. Nalugi si Ricky. Because of the Sa naging effect. pahayag na yan, yung Kasi statement. yung kanyang Bloomberry, which is Tama. represented by Bloomberry the Limited. Soler, ang kliyente niyan, mga Chinese tourists mga- who come to Tama. the Philippines to Mga gamble. big, Sasabihin players. mo ngayon blacklisted, ang daming effect niyan. Pupunta ng Coming Macau from na the yan. head of a branch of a government. Tapos it turns out to be kuryente pala. So, pero the damage has been already done as far as the Bloomberry company is concerned. Ricky Razon. Plus the fact na yung kanyang gustong ipa-appoint doon sa PPA, iba ang nilagay. Masakit ang loob ng mga negosyante. Pero on the other hand, mayroon tayong i-discuss siguro bukas, mayroon namang pinipavor na 9.4 billion yung lugi, pero ngayon mababawi ang 9.4 billion. Oo, This is now mababawi niya. the height of cronyism.
Kasi alam mo sa mga ganito no, meron pa lang ano no, yung mga desisyon lang ng isang pangulo o ng administrasyon pwedeng makaapekto na kumita ang isang negosyante. Yes. Desisyon lang Yeah. Hindi mismo talagang parang kailangan We will bigyan ng discuss pera. that thoroughly, the effect of favoring someone at the expense of the people, just to make one rich, and we don't know the underpinnings of that. Bakit kaya kailangang payamanin, Secretary? Baka para makabawi. Magkano kaya ang pinusta? Tingnan natin. Anyway, kayo, Okay, Secretary. Kayo nag-discuss yata kayo tungkol sa nangyari Yung- doon sa kay Secretary Remulla. Okay. Ikaw ba, no? Take mo kasi ngayon ay patuloy na lumalakas. Ikaw yung- muna, i-lay down mo na yung mga Predicate. tingin mo kasi social media has spoken on certain issues. Pati si Montulpo. Well, Montulpo, social media, Frank Drilon, mga kung sino-sino Ang yun. sabi ni Montulpo, the sins of the son should not be borne by the father. No, okay. Okay. Mm. Pero Parang binaliktad niya yung biblical quote, di ba? Kasi yung the sins of the father, Ito ba yung Montulpo na sinidekick ni ni Clorin. Claudine Barreto. Barreto na